kondisyonan upang iwaksi ang lahat ng masasamang espiritu at elemento sa bahay na ito. May nararamdaman akong masamang espiritu. Ngayon ko ba kung namalikmata lang ako? Nakita ko kanina na wala yung kaluluwa ni Cesca sa kanyang katawan. Si Makoy at saka si Diego! Parehong nag-try out sa basketball varsity. Pag nakalusot ako dito, lalayan mo na si Crisan. Seryoso ako kay Crisan. Hindi ko siya pinagpupustahan, hindi katulad mo. Salamat po sa paghatid. Tara ho, uminaw tayo. Kahit sandali na lang. Walang masamang espiritu nakakapasok sa loob ng simbahan, Alicia. Dito natin mapapatunayan kung tama ang hinala natin sa apo mo. Ano nangyari kay Cheska? O sige, papunta na ako dyan. Ano na ngayon yan? Yung bag ko nandoon. Baka nandoon yung susi ko. Gusto mo, hatid na lang kita. Hindi na. Magta-taxi na lang ako. Bahala ka na dito, ah. Geraldine! Posible na hindi kaluluwa ng Cheska yung nakita mo, Alicia. May ibang kaluluwang naninirahan sa katawan ni Cheska. Sinasapian ang apo mo. Dolores, hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Kaya nga kailangan namin ng tulong mo, Father. We have to confirm kung ang kaluluwang nasa katawan ni Cheska ay kanya o mula sa ibang masamang espiritu. Pero wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Sa katunayan nga, mabait naman siya. Sa ngayon, wala pa. Hindi pa kasi nakukuha ng espiritu ang gusto niya. These spirits, they have unfinished businesses. Ginagamit nila ang katawan ng mga buhay na tao para magawa nila yung mga bagay na hindi nila nagawa bago sila namatay. Para! Crisan, meron na ako nakitang tricycle doon. Kailangan niyo ba tricycle? Kuha ko kayo. Natawag ko na, sakto. Ano to, rematch? Pagkatapos ng basketball? Track and field naman? Kaloka, ha? Crisan. Pare ko, Crisan. Pare ko, Crisan. Okay ka lang ba? Hindi ko naman talaga sinasadya yung I'm nangyari. sorry. Saan naman may nangyari? Ako pa yung may kasalanan. Ikaw nga yung Sino ba talaga nagsimula may kasalanan, O, anong gusto mo, Ano? Pwede ba tama na tumigil na nga kayo? Para kayong mga bata. Ay, Rene, you know, may tricycle. Doon tayo na nga. Makapalis ka. Oo, kuya. Tayo mo sa pasama. Magaling! Kailan ka pa natuto makipag-away sa kapwa mo? Pinagtatanggol ko lang naman po yung sarili ko. Sabihin mo, pumatol ka. Nadala ka sa pagbubuska ng Makoy na yun. Eh, Nay, kung hindi naman lumaban si kuya, hindi magbugsarado na sana siya. Ang laking tao kaya nung Makoy na yun kaysa naman kay kuya. Bakit? Akala niya nakaganti na siya? Nanalo na siya? Hindi ibig sabihin na nakaganti ka, panalo ka na. Diego, isipin mo ang laban na ipapanalo mo. Diyos ko naman, kawawa si Crisano na damay na dahil sa kalokohan niyo. Eh, yun lang. Pareho kayo laglag kay Ate Crisan. Kung malalagay ka lang sa alanganin dahil lang dyan sa paghanga mo kay Crisano, pwede, tigilan mo na. Officer Makoy Claveria! Attention! Officer Eduardo Claveria! Nice to see you po! Officer! Officer na! Namiss po kita! Buti to nadalaw niyo ako dito. Akala ko nakalimutan niyo na ako Akala ko nagtatampo kayo. Bakit naman? Dahil ba hindi ka nag-PMA? Alam mo, anak, kung hindi masaya yung puso mo, huwag mo pulitin. Kung masaya ka ngayon sa kurso mo, masaya na si Papa Sir para sa'yo. Ako, Papa Sir, maraming salamat po talaga. Promise ko po sa inyo, hindi ko po sasayangin yung lahat ng sakripisyo niyo ni Mama. Kapag nakapagtapos na ho ako, magnenegosyo ko para pwede na ho kayong hindi madestino kung saan-saan at magretiro na. Para magkasama na tayo lahat. Jay, ano ba yung pasama mo? Pag-away ka ba?
Sir. Gayon! Wala. Mukhang bata ka. Mamaya na nga tayo magkwentuhan eh. Gamutin mo na natin. Father, tulungan mo naman ang apo ko. I'll pray her over. Bibindusyonan ko siya para layuan siya ng mga masasamang elemento. I am telling you, Father, kailangan niyang ma-exorcise. Hindi naman ako pwedeng basta mag-perform ng exorcism. Alam mo naman, minsan, ang changes sa personality ng isang tao could be a sign of mental disorder naman. Pero Father, nanganganib na ang buhay ni Cheska. Ano bang sabi ng doktor? Akala ko ba, gumaganda ang lagay niya? Ginagamot ng mga doktor ang buhay. Ang pinag-uusapan natin dito, Father, ay kaluluwa. Father, sige na. Pagdasal mo na lang siya. Anong ginagawa niyo sa akin? Ipagdadasal ka ni Father, apo. Hindi ko naman ho kailangan nun eh. Kailangan mo ng tulong, Cheska. Ayoko, hindi ko kailangan yan. Ayoko nga, sabi pa, bumalik na kayo dito! Uminahong ka. Bitawan niyo ako! Papa sir, sa dorm na lang ho kaya tayo. Ang dami ng estudyante na nakakita dito eh. Itong batang ere, normal lang sa lalaki nagkipag-away. Aba! Aray. Papa sir, daan-daan lang ho. Masakit ho eh. Ang baga ang masakit, yung pasa mo, yung puso mo. Talaga, di ba na ikaw masakta? Wag lang si Crisan, ano? Oh. Yun na nga ho, Papa sir. Hindi ko naman ho talaga sinasadya yung nangyari eh. Nabalyo ko si Crisan kasi inawat niya kami. Ay, Ginoo. Ano baga ang tinuro ko sa'yo? Yung tatlong batas ng mga lalaki sa Batangas. Huwag mananakit ng babae. Igagalang mo siya katulad ng paggalang mo sa nanay mo at mamahalin mo siya higit sa buhay mo. Tama! Alam mo, anak, tanda ako nang hindi sumayad yung mga palat ko kay mama mo. Alam mo yan. Alam mo, mga bata nga kayo. Alam ko na kahit sino pang babaeng ligawan mo, kay Crisan ka rin babagsak. Papa sir, paano niyo naman ho nalaman yun? Eh, paano ka hindi masasabi yun eh? Dami-dami ng babae mo. Si Crisan lamang ditigan mo ng ganun. Si Crisan lamang pinaglalaban mo. Eh, di ba nga nagaling nga yung nobya mo dahil nga nilalaglag mo sila pag si Crisan na nangangailangan. Oo nga ho, ano. Sana nga ho, nalaman ko na mas maaga yun. Ngayon ho kasi may kalaban ako sa kanya. Sus, ang batang ere! Huwag ka agad susuko! Alam mo, sa lalim na pinagsamahan niyo, Crisan, hindi ka dapat sumuko. O sige na, ano pang hinihintay mo? Larga na! Sige ho. Papa sir, huwag ho kayo mag-alala. Hindi po ako susuko at pagtatama ko po lahat ng pagkakamali ko. At itayo mo ang bandera ng mga klaberya! Sige na, anak! Good luck! Salamat, Papa sir. Sige, mauna na ako ha. Officer! Ay, yung bag mo! Sige ho, Papa sir. Maraming salamat po. Tingala ka! Excuse. Sa ngalan ng Ama, Hindi ko kailangan! Ano ba sa kayo dito? Espiritu Santo, Hindi ko kailangan ito! Sabi! Daddy! Ano ginagawa niyo sa anak ko? Pinipre over namin siya para gumaling ka agad, Iho. Lola, ano pang kapaliwan to? May misteryong nangyayari sa anak mo, Raymond. Nanganganib ang buhay niya. Are you out of your mind? Lola, bakit naman kayo nagpapaniwala sa mga to? Ako ang doktor dito. And I can tell you, my daughter is okay. Raymond, ginagamot ng mga doktor ang mga buhay. Pero hindi kayang gamutin ng mga doktor ang mga sakit na gawa ng mga kaluluwa ng patay. Tita Dolores, ako ang doktor ng anak ko kasi buhay pa siya. Ikaw, pwede ka nang dumiretso sa mental hospital. Tatawag ako rin para bigyan ka ng discount. Mr. De Villa, pasensya ka na ha. Concerned lang ako kay Cheska. Pero, sige, I'll go ahead. Sige, Father. Sige na ho. Are you okay? Meron akong extra na tsinelas dito. Medyo malaki to sa'yo, pero mas maganda na. Suotin mo na lang muna.
instead of magpaahap. Wala na bang ibibilis tong kotse mo? Nag-iingat lang ako. Mas maganda na yung mabagal pero maingat kaysa yung mabilis. Kaso baka maaksidente naman. Concerned lang ako sa'yo. Concern? Katulad ng concern mo sa amin ng mga anak ko? Kaya ba pinagpalit mo ako sa ibang babae? Di bali na, hindi ko kailangan ng concern mo. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad sa mga maling nagawa ko. Sorry. Pero sana mabigyan mo naman ako ng isa pang chance. Sana balang araw, maging magkaibigan ulit tayo. Sige na, ihinto muna dito. Dito na lang ako bababa. Sige, tatabi ko. May sira ba tong seatbelt mo? Sige, ako na lang. May style talaga kung paano tanggalin yun. Para sa akin? Kanina galing. Sa pare ko inyo po. Pare Koy, sana patawarin mo na ako ah. Hindi ko naman talaga sinasadya yun eh. Alam mo, kahit kailan, hindi ko naisip na saktan ka. Ate Crisan, sorry na daw. Patawarin mo na po si Kuya Makoy. Sige na po, please. Oo na, sige na. Umuwi na kayong lahat. Yay! Bye po, Kuya! Bye, Kuya! Bye, Ate! Wala nang bawian ah. Sinabi mo, bati na tayo. Pare Koy, sorry talaga. Basta, sana, pare Koy, na ulit tayo. Hindi mo naman kasi dapat ginawa yun. Hindi mo dapat inaaway si Diego. Pare Koy, hindi ko naman sinasadya eh. Nagalit lang ako sa kanya kasi nalaman ko na siya na yung pinili mo kaysa sa akin. Paano mo nalaman yun? Pare Koy, hindi na importante yun. Pare Koy, wag ka sanang magagalit sa akin ah. Pare Koy, bakit naman ako magagalit sa'yo? MU pa lang naman kayo, di ba? Di ba ibig sabihin nun, hindi pa talaga kayo? Ano naman namang pag-aaral lang talaga gusto kong unahin ngayon, di ba? Ayos lang nun sa akin yun, pare Koy. Kasi habang hindi pa naman kayo, alam ko naman may pag-asa pa rin ako. Pero pare Koy, sana malaman mo na hindi talaga ako susuko. Kasi alam ko tayo naman talaga dapat yung magkasama eh. Sinabi rin niya ni Papa Sir. Ano si Papa Sir? Dumala lang siya. Pero, yun nga, sabi niya nga, simula pa raw ng mga bata tayo, alam niya na raw na ikaw daw talaga yung gusto. Kaya sana nga, nalaman ko agad eh. Pero sana hindi ako naunahan ni Diego. Pero okay lang yun kasi alam ko naman na habang buhay pa, may pag-asa, di ba? Kaya, hindi talaga ako susuko sa'yo. Promise. Gagawin ko yung lahat para mahalin mo rin ako. Sige, pare Koy. Alis na rin ako. Baka hinarap na ako ni Papa Sir eh. Bye. Kamusta man lang ako sa kanya. Okay. Ingat ka, pare Koy. Bye-bye. Salamat. Geraldine, Raymond! saan ka ba galing? Sabi ni Jenny, kayo na ka pa daw umalis ng juice bar. Naku, long story. Saka ko na ikukwento sa'yo. Kamusta na si Cheska? She's fine now. But she was dehydrated.
Ganun ba? Sige, pupuntahan ko muna siya. Nasaan ba siya? Mauna ka na sa suite. I just have to check my other patients. Okay. Geraldine? Wait. Bakit ka nakatsinelas? Sa staff mo? Nasira kasi yung sapatos ko. Hindi na ako nakauwi ng bahay, kaya ito na yung nasuot ko eh. Sige, pupuntahan ko na si Cheska, ha? Pasensya ka na ako sa nangyaring gulong. Pinipray over ka lang naman ni Father kasi gusto niya gumaling ka. Sinabi na nga ho ni Daddy na wala ho akong sakit. Yun nga, nakapagtataka eh. Maayos naman ang pakiramdam mo, no? Kung bakit bigla ka na lang nawala ng malay at sa tapat pa ng simbahan? Hindi ko ho alam. Iha, baka naman natatakot ka lang magsabi ng totoo. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Gusto lang kitang tulungan. Sige na, sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyayari? Wala nga ho eh! Bakit niyo po ba pinipilit? Napapagod na ako magpaliwanag sa inyo. Ano nangyayari dito? Wala? Cheska? Mami, kanina pa po kita hinahanap. Lola, salamat po sa pagbantay sa anak ko, ha. Kung gusto niyo na po umuwi, pwede na ho kayo umuwi para makapagpahinga kayo. Sige. Okay na kayo, Lola? Okay ako. Sige. Salamat, Lola. Cheska, anak. May kailangan ka ba? Basta sabihin mo lang sa akin, ha? Si Crisan po. Gusto ko po makita si Crisan. Commitment contract? Ang effectivity date nito sa graduation day natin sa 2021. Kapag pinirmahan mo to, kaya ka na. Maging tayo sa araw na yun. Dagdagan na naman ang inspirasyon ko para pagbutihin yung pag-aaral ko sa magtagumpay sa buhay. Basta mag-ingat kayo, ha? Lagi mong gagamitin yung utak bago ang puso. Kung malalagay ka lang sa alanganin dahil lang dyan sa paghanga mo kay Crisan, pwede, tigilan mo na. Diba yung sikreto mo? Kaya malakas kang sumuntok. Hoy, hindi ba nagtatrabaho ng matino dito? Huwag kang magsimula ng gulo. Relax ka lang, Diego. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away. Nag-usap na kami ni Crisan at pati na kami. Buti naman. Buti yun kasi mahirap kaaway yung talip mong kaibigan. Alam ko may understanding na kayo ni Crisan. Tsaka alam ko na yung tungkol sa kontrata niyo. Mahalaga kay Crisan, Diego. Kung sino yung mahalaga sa kanya, gano'n din sa akin. Alam mo, hindi naman natin kailangan maging magkaibigan eh. Pero, hindi naman natin kailangan maging magkaaway. Sensya na, medyo napalakas yung sunto ko sa'yo. Hindi ka naman naramdaman eh, okay lang. Pero sorry din kasi sa nagawa ko sa'yo. Pero Diego, hindi ibig sabihin nun ay susuko ko na si Crisan sa'yo. Mahal ko si Crisan. Tanda akong gawin lahat para ipaglaban siya. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo siyang paiiyak at nasasaktan. Kasi nandito lang ako palagi para sa kanya. Makoy, teka lang. Ayun. Bayad mo. Ito.
Hello, Sir Raymond. Oo, naiwan kasi ni Geraldine doon sa loob ng kotse yung bag niya tsaka yung susi mismo ng kotse. But how did she get here? Nag-commute siya? Oo, nag-taxi na lang siya kasi hindi ko siya masamahan eh. Paano? Walang may iwan dito sa juice bar. Sige. Pakibigyan lang yung pera yung staff nyo, nagpahiram ng tsinelas sa kanya. Tsinelas? Dumating dito si Geraldine suot-suot, panlalaking tsinelas. Okay. Sige po, sir. Excuse me ho. Saan ho dito yung kwarto ni Cheska de Villa? Sino ho sila? Crisan po. Crisanta Bautista. Ikaw si Crisan, ang scholar ni Geraldine. Ako nga ho yun. Magandang araw ho. I heard a lot about you from her. Pero hindi ka masyadong naikikwento sa amin ng apo ko. Close ba kayo? Kaibigan ko niya ho ako. Nakapunta pa nga ho ako sa Debunyi. Oh, I see. Lapitin ka pala sa disgrasya, Iha. Ikaw yung nahulugan ng cake, hindi ba? Nung birthday ng aking apo. Apo. And if I'm not mistaken, ikaw yung kakambal ng batang namatay dahil sa isang maluhang sakit. Ano ba ang pangalan ng kapatid mo? Crisel po. Crisan, Ma'am, hindi ka rin dito si Cheska sa loob. excuse me lang po. Mabigat ang pakiramdam ko sa babaeng yan. Mabait naman siya. Pero parang ang dami niyang pasan sa buhay. Inggit na inggit dating apo ko sa kanya. She's even the reason why Cheska got into that accident. Ang nakakapagtaka lang, bakit parang masyado silang close sa isa't isa? Thank you po talaga, Mami, ha. Mas gumaan po yung pakiramdam ko dahil dito si Crisan. Crisan, maraming salamat ha. Hindi ka nagdalawang isip na pumunta dito kagad. Alam mo, masaya ako kasi nakikita ko na magkasundo na kayong dalawa ng anak ko. Tagal na po kaming close. Pakiramdam ko nga po magkapatid na kami. Kung sa bagay, alam mo, ang turing ko naman kay Crisan parang anak ko na rin eh. Diba? O sige, iwan ko muna kayong dalawa ha, para makapag-usap kayo, ha? Nagsumbong na ba sa'yo yung kaibigan mo? Tinawagan ko kaibigan mo, hindi siya makasagot ng maayos. Tungkol saan? Tungkol siya sa tsinelas mo. Sino may-ari ng tsinelas na yan? Panlalaki pa. Crisan, masaya-saya ko dahil nandito ka. Kakampi na ako. Crisel, anong sinasabi mo? Ano na ba nangyayari sa'yo? Crisan, pinagtutulungan nila ako. Gusto nila ako umalis sa katawan ni Cheska. Sinama nila ako sa simbahan, tapos pagdating na bigyan na nagdaling yung paligid ko. Tapos pagkakising ko, andito na ako sa ospital. Crisel, binalaan na kita, hindi ba? Binalaan na kita tungkol dito. Umalis ka na dyan sa katawan ni Cheska. Okay na ako. Saya na ako sa buhay ko. Crisel, ilang beses ko bang uulitin sa'yo, hindi sa'yo ang buhay na yan.
Bakit niya tinawag na Crisel? Si Cheska. Geraldine, kailan pa naging ugaling manghiram ng tsinelas? At sa lalaki pa. Sa staff mo pa. Actually, hindi to sa staff namin eh. Sa supplier ng ice namin. Ngayon, supplier na. Geraldine, di ka na nahiya. Padala natin ng pera yung taong yun. Baka wala ng tsinelas yun. Kinuha mo pa yung... Hindi na. Hindi, anong pangalan? Hindi, ako nang bahala. I'll fix it. No, it's okay. Ako nang bahala magpasalamat sa kanya. Don't worry about it. Ako nang bahala doon. But anyway, thank you for taking good care of Cheska habang wala ako dito. Of course. Ano pa't maging mag-asawa tayo at akong tatay ni Cheska, gagawin ko talaga yon and you can depend on me. Geraldine, you can trust me the way na pinagkakatiwalaan kita. Crisel, natatakot na ako para sa'yo. Natatakot ako sa ginagawa mo. Alam mo, Crisel, hindi mangyayari yun. Akin ang buhay ni Cheska. Tama na, Crisel. Crisel, tama na. Bago pa nila mahuli, bago pa nila malaman yung totoo, tama na. Tama si Dolores. Sinasanibon nga ng espiritu ang katawan ng apo ko. Ay, naku, kayo na pa ako naghihintay sa'yo. Ala ko naman nalunod ka na sa fruits eh. Teresa, bagong client to. Gusto ko lang naman alagaan yung partnership ko sa kanila. Ikaw pagsabihan mo yung boss mo Huwag siya masyadong pa-importante Dahil nawawala ng oras sa akin si Alan ko. Nananadya ka ba talaga? Ano pa gusto mong patunayan? They already proved to me that he's deserving of my surname. Ayoko naman mawawala sa mundong ito na hindi ko nakikita kung sino magmamana ng lahat ng pinaghirapan ko. Apo ko si Cheska. Gagawin ko ang lahat para mabawi ko ulit ang katawan ng aking apo. We'll perform an exorcism on Cheska. Palalayasin natin ang kaluluwa ni Crisel sa kanyang katawan. Gusto niyang tapusin ang buhay mo. Paano? Pag unang natapos ang buhay niya. Sabi sa akin, Nori, may family problem ka daw. Tungkol saan ba? Tungkol sa kakambal ko, si Crisel. Tatawagan ko si Mami, susubukan ko sa nila. Huwag mong tatawagin, Mami, si Geraldine. You are not her daughter. Ana. Tumigil ka, Criselda. Hindi ka na makakatakas sa akin.